para sa ating Vice President for Internal Affairs ng Club K. Tanungin naman natin kung, ma'am, meron po bang risk ang pagdadala ng tao ng isang teenager? Actually, hindi pa ako nabubuntis, pero aside from mananaba yung, usually, mananaba yung girls, malaki yung risk. Actually, sa statistics kasi, pinapakita 1 out of 4 teenagers, ages 15 to 19, buntis na. So, tapos yun ang leading cause ng death among young adolescent girls, young adolescent. Pero malaking risk yun sa baby, lalo na sa baby nila, kasi hindi pa fully mature yung katawan. So, delikado pala talaga, partner. Oo naman. Ma'am, ngayon po controversial issue yung panukala ng DepEd na isama po sa school curriculum yung sex education. Meron po ba dapat talagang matutunan yung mga estudyante dito? O may dapat mang ikabahala ang mga magulang? Kasi partly to blame yung Advocates for Youth para sa sex education curriculum na yan. Kasi hindi yata alam ng lahat. Nagkaroon ng conference last February na May yata. Na kasama lahat. There were representatives from all over the Philippines. And we thought na kailangan ng sex education sa schools. Kasi ito, ang babata pa lang, 16, may nabubuntis. So, sa tingin ko, hindi sapat or hindi tamang sabihin na masyadong maaga. Kasi, experience tells us na it's not. There are a lot of children, there are a lot of young adults who are involved in sex and they don't know the consequences. Tsaka, kung ititingnan mo naman yung sex education, wala namang sinasabi doon na yung talong or yung banana. Wala naman yun eh. It's actually very youth-friendly. And initially, ewan ko sa inyo, ginawa nyo na ba yun, ha? No. Pero, tingin ko sa kanila naman, di ba, mahirap isipin na yung mga, ito, ang gaganda, gwapo, tapos biglang maano sila. So, sayang naman. To also add to that, no, yung mga nagsasabi kasi ng sex education, yun nga, can lead even to promiscuity kasi syempre, pag alam mo na nga how to protect yourself, gagawin mo na. In fact, hindi ibig sabihin kung alam mo yung information, magiging promiscuous ka na. In fact, it also arms you and protects you, no? Protection also does not mean gagamit ka lang ng condom. Protection also means abstinence, ha? Yun ang laging nami-misconstrue kasi ng mga bumabatikos. Tapos importante for young people to know their rights also, yung aside from body changes. But when you know about yourself, your sexuality, alam mo rin kung it protects you from someone who wants to hurt you sexually as well. So, malaking bagay yung, wide yung information din natin on sexuality. Okay. Okay kayo guys. In favor ba kayo dun sa sex education sa curriculum? Ako gusto ko yun. Kasi para alam ng mga bata kung paano ang dapat gawin. Na hindi mo na alam Diba? before. Oo, kasi aminado tayo, nakakatawa yan kapag tinuturo, di ba? Kasi ang nasa isip nila, yung parang malaswa agad, Oo, di ba? yun. Okay. Kung pilit nyong iintindihin, para din sa inyo yun. Kapakanan. Di ba? Kayo? So, ako favor ako doon para malaman nila yung mga consequences kung gagawin man nila yon. Okay, partner, punta naman tayo ngayon dito sa ating nagagandang studio audience. Sige, para makakuha tayo ng mga comments. Oo. Eto. Ano pangalan mo? Julie, tayo ka. Ano yung natutunan mo sa mga bisita natin ngayong hapon? Kailangan mag-iisip tayo ng marami munang beses bago gawin yung isang bagay. Kasi kailangan muna natin isipin yung magiging sanhi nung gagawin natin. Saka kung may problema man, huwag kang matakot na sabihin sa magulang mo. Okay. Okay, naku partner, ako na magtatanong. Sino Okay. pwede dyan? Eto kaya, Mukhang nahihiya eh. anong pangalan mo? Okay, may girlfriend ka ba? Wala po. Okay, ito ay halimbawa lang natin ha. Halimbawa may girlfriend ka at inaya mo siya ha. Halimbawa lang to. Paano ka magre-react kunyari tinanggihan ka niya?
Para pong madi-disappoint po ako. Pero i-insist mo pa rin na gawin nyo talaga yon. Example lang naman po. Madi-disappoint po ako kasi po parang di niya ako ganun kamahal. Bakit yun ba ang proof na mahal nyo ang isa't isa? Hindi, kasi po nandun na po tayo, hindi na po natin maiisip yung mga ganun. Okay. Palakpakan muna natin yung dalawa natin. Lalo na si Michael. Okay. Naku mga kabarkada, narinig nyo ang boses ng mga kabataan. Kayo, ano ba ang opinion nyo? Sa ating pagbabalik ay huling hirit na po. Kaya tumutok lang kayo mga katropa kung saan Kabataang Pinoy ang bida. Magbabalik ang Why? Oh Why!